Sir, mahirap talaga. Okay, saan natin ilalagay? Ay, ay, sir, okay lang ba lagay ko? Sige. Ito po kasi mic namin. Ayan ba? Sige lang. Sige lang. Lapit na lang. Ako yan. Okay. Ako, ano, clip ako. Mag-clip ako. Tingin mo, Irving. Parang ano. Saan pag lang tapos? Eh, mamaya na itong ginagawa sila. Sa kasi yung wire. Basta yung isa yung light. Sir, okay lang po bang i-clip na lang sa inyo to? Sige. Ikaw, sir, kung saan po, kahit yung mic lang po. Na, Yung mic lang, no? ano po? Narinig na siguro dito to, no? Morning po. Tapos, sir, okay lang po ba pasulat po? Info. Mm. Ano to? Experience sa BFP o experience sa fire service? Fire service na. Fire service. Ang shallow lang bangs mo. Ang siblings lang. Nagbang lang. Nagbang. Ano to? Kahit gumagawa ka din, parang ngayon, salita lang. Sige, sige. Sige lang. Ayun po. Good morning po. Kami po yung psychology students po from Mondrian Aura College. Mm. Ngayon po, nagpa-comply po kami para po sa final research po namin. Kumbaga, requirement po namin siya. So, nag-focus po kami sa mga fire-related disasters, kaya po burns from the flames, the scene, emotional vulnerability of firefighters after a failed rescue. So, yung objective po namin is ma-uncover po yung vulnerability niyo po pag may failed rescue. Then at the same time po is ma-examine namin yung resilience niyo po na kahit despite may failed rescue kayo, bakit kayo nagpapatuloy. Okay. Then, ano ka na lang sir, shortcut ka na lang. Sige. So, 45 to 60 minutes lang po tayo, video and audio recorded. Tapos, meron din po tayong informed consent. So, ang risk po, since we will be discussing failed rescues, this may bring up difficult or painful memories po. So, you might feel upset, anxious, or distressed during or after the interview. Kapag gano'n naman, sir, pwede naman pong mag-break or mag-pause po for interview. Pwede ba umiyak? But, sir, mas maganda, sir. Ay, sa... Kasi yung benefit po nun, syempre po gusto po namin, yung firefighting community sa Caloocan City is maging aware po yung mga tao sa struggles po na meron kayo. So, ma-improve po yung understanding nila. Then at the same time po is may better support systems po. Sa confidentiality naman po, lahat po ng binigay niyong information sa amin is naka-alias naman po, i-anonymize po namin. Then, i-store po namin sa secured folder lahat po ng video, audio, and yung mga binigay niyo pong data sa amin. Okay. So, may pipirmahan ka lang. Tapos, ayun po, you have the right naman po to refuse to answer, take a break, or refuse without any consequences. Okay. May firmahan ba? Apo. 3, 4. Sige. Pangalan niyo po, signature, tsaka date po.
Dito, pangalan ko to. Yes po. Pangalan ko to. Opo. Daan. Signature. Date, no? Ano ba ngayon? Ah, 01, 7. 07. 5. Thank you, sir. Ayan po, proceed na po tayo sa question. Ready ka na, sir? Sige. Ano pong preferred name niyo, sir? Ano na lang, Pat. Sir Pat. PAT. Papa Alpha Tango. So, 9 years na po kayo sa BFP. Hindi. 5 years sa BFP. 5 years sa BFP, 4 years sa Disaster Risk Reduction Management Office. Firefighter din ako dun. So, ngayon po ang designation niyo po is chief po sa SAO, ano po? Supply and Accountable Officer and Logistics. Sa mga gamit yan, tsaka sa ng welfare ng natin, ng mga personnel natin dito. And at the same time po, kasama pa rin po kayo sa operation. Actually, oo. Oo, kasama din ako sa operation. So, multitasking. Oo. Tsaka hindi lang ako dito, hindi lang dito ang focus ng response ko. Ano rin kasi ako, member din ako ng Philippine Humanitarian Assistance ng National Office. Pinapadala tayo internationally. Yung last time na response ko internationally, yung sa Myanmar earthquake, kung ano yun, kasama tayo doon. Isa ako doon sa pinapadala. Then, instructor din tayo, national instructor din tayo pagdating sa collapse search and rescue operation. No? Tuturo tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya, hindi ako masyadong, madalas wala ako sa istasyon. Minsan, mawala akong 3 buwan, isang 15 days, minsan, 1 buwan, minsan, 2 buwan. Representative kayo sa Instructor and responder. Internationally, nationally, yan ang major role ko dito sa Bureau of Fire. Pero dito ako naka-stasyon. Pero sir, sa DRRMO, Firefighter din ako doon. so minsan sir nandun? Hindi. Yun yung previous work ko. Tapos ko doon, na-absorb ako dito sa BFP. Kaya pala na In fire service. Ilan taon na kayo, sir? 28. So, since 21 ka. Since 21. Actually, hindi lang doon. Galing pa ako ng barangay. Pagka-graduate ko, 20 years old, nasa barangay na ako nag-volunteer. Kasi, nature ko talaga yung yung fire and rescue. Yan talaga ang ko. Pero graduate ako ng criminology. Taga saan kayo, sir? Taga dito lang sa Olongo po. So, 8 to 5 Ngayon, 8 to 5 ako. 8 to 5, pero on call. Fire arson investigator din ako dito. Whenever na merong response, kahit nasa bahay ako, basta merong tawag at na-monitor ko, pupunta ako. Pag hindi, ng 8 to 5. So, before kayo maging, sir, firefighter, ano po yung parang, bakit yung nagustuhan naging firefighter? Anong kwento niyo dun, sir? Kwento ko doon. Kasi, pag criminology ka kasi, tatlo lang yung goal mo na pasukan, yung tri-bureau na tinatawag, yung BGMP, PNP, tapos BFP. Nung bago, diba, high school, college, during high school, na-expose na kasi ako na-expose na ako sa emergency response. During my high school days, nag-volunteer tayo sa Red Cross, tsaka sa Ulo ng Apo Amateur Radio Club. Kung naririnig niyo yun, kung aware kayo doon. Yun yung mga group of volunteers na pag merong disasters or merong mga big events, makikita nyo sila dyan, meron silang mga radio na hawak. Sila yung magiging auxiliary communication pagdating sa mga incident na mas mabilis yung transition ng communication. Totoo naman pagdating sa operation kasi minsan hindi mo rin mahaharap
ang communication. Yun, yung mga volunteer na radio group. Actually, marami yan dito eh. Marami ng radio group dito. O, sila yung nagre-relay ng message, sila yung nagbibigay ng detailed na ano na information, sila yung nag-assist sa ground. Yan. Faster po yung communication. Mas faster yung communication pag merong ganong volunteer group. Kaya doon ako nagsimula actually sa pag volunteer sa mga ganun. Tapos yun. Yun. Mas related siya doon sa gusto kong career sa criminology. Although pwede din namang mas maganda rin naman na linya pagka nasa medical field ka. Kasi syempre, kaya lang wala namang kasing affiliated sa amin sa medical field. Meron kaming mga kamag-anak halos mga police. Ganyan. Kaya yun na lang din para sakaling hindi ka mapunta ng bombero or di para sa talaga, di pwede kang mag-iba ng course na meron kang kakilala, 'di ba? Ito naman kasi 'di ba, sa atin, it's not what you know, it's who you know, 'di ba? Ganun talaga sa pagka sa career path mo. At kailangan talaga kahit papaano meron kang kakilala. Pero sa akin kasi meron na akong experience or meron na akong actually trabaho ko na yung ginagawa ko bago pa ako mag-apply dito sa Bureau of Fire. Yung Bureau of Fire, leading agency natin yan pagdating sa fire operation, any response, lead kami ang leading agency, no? Kami ang leading agency. Yun. Yun ang College. St. Joseph College. Dating Berhen, kaya lang nagsarado ba o second year, parang second year ako nung nag-close. Before joining po, ano po yung expectations niyo about rescue operations or about firefighting? Paano before? Parang expectation niyo, impression niyo sa trabaho na to, ganun sir, like, nakakatakot na work ba yan? Opo, ganun. Siyempre, kung 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 isipin ko na nung normal pa na hindi pa ako nakakapasok, no? Siyempre, isipin mo, sa akin, ang mindset ko siguro, parang noble job na wala kang, hindi ka, hindi ka makakagarabyado ng tao. Kasi, ano ba ang role ng firefighter? To save lives and property, no? Not like hindi naman din inaano ng ibang agency. Iba kasi to serve and protect, meron silang aggressive engagement sa tao, 'di ba? Not like sa fire, it is more on community based welfare ng community ang inaalala natin. Yan. Tapos sir, as chief po ng SAO, ano po yung nyo, sa typical na trabaho niyo? Ano pong nangyayari? Typical na trabaho ko dito, ayan, lahat ng mga gamit dito, ayan, ako may account niyan. Halos lahat ng equipment dito, pati yung mga truck sa atin naka-account. Tayo yung nagmo-monitor kung kailangan na ba siya ng maintenance, ano ba yung kulang na gamit, ano ba yung kailangan ng opisina, ano ba yung kailangan ng mga personnel natin, may mga nasira ba na fire coat, fire trouser, meron bang kulang na helmet. All in all, yung mga pangangailangan ng opisina, ako yung nagpo-foresee. Ako yung nagko-consolidate. Pag na-consolidate ko na yun, kung ano yung mga kailangan, yun yung i-raise natin sa taas or gagawa natin ng program na kailangan kulang ng ganito, kulang ng ganyan. Kaya halos lahat ng gamit dito sa atin naka-account. Tayo yung nagme-maintain, tayo nagmo-monitor. Actually ito, yan yung lalo na yung mga purchase. Yan, tayo yung gumagawa nun. Tayo yung nagre-recommend kung ano ba yung mga kailangan ng istasyon sa higher direct supervisor natin. Ayun. Saan kayo nagre-report sir? Kay fire chief. Tapos noon, pag-report kay fire chief, depende kung yung program na para dito kasi medyo
ano ba, komplikado